Mais. Ito ang mais na bigay sa'yo ng nanay mo. Ha? Naubos na naman. Mahigit 10 sako na. Kinain mo na lahat? Anong kakainin ng mga baboy natin? Hindi ako naniniwalang hindi kita mapupuno. Salamat, mahal na Reyna. Mayroon ng pagkain, pero 3 taon nang walang ulan sa Yuyan. Kung wala na ring tubig, mamamatay na sa uhaw ang lahat. Inay, kung may kapangyarihan ka, bigyan mo po kami ng kaunting ulan. Batang to, inumin. Bibigyan kita ng maraming maiinom. Tutal, libre naman ang tubig na ito. Tubig, tunay ngang tubig. May tubig na, naligtas tayo. Salamat sa Reyna sa pagbibigay. Salamat, Reyna. Talagang mahal na mahal ako ng nanay ko. Dali, sabihin niyo sa lahat na magdala ng sisidlan ng tubig. Opo. Nakakuha ng pagkain at tubig ang prinsipe. Halina't kumuha na kayo. Opo. Salamat, kamahalin. Nagpapasalamat po ako sa Reyna. Nailigtas na po ang aking pamilya. Chow. Chow. Anong nangyari sa general? Prinsipe, siya ay matinding malnutrisyon. Madalas itong mangyari sa ating hukbo, sa ating mga sundalo. 1 taon na akong hindi kumakain ng karne. Kung ganito ang mangyayari, baka kailangan na nating katayin ng mga kabayong pandigma. Ina, hirap na hirap ang mga general at sundalo sa paglaban sa kaaway. Nanay, bigyan mo pa kami ng karne, para lumakas ang aming mga kawal. Karne, mahirap yan. Tama, ang Reyna ay nagbigay na sa atin ng pagkain at tubig. Malaking biyaya na iyon. Tama, hindi tayo makakakuha ng karne. Lumuhad. Baboy ko, baboy ko, baboy ko, baboy ko. Baboy, Bik, dali, dali, hulihin niyo sila. Inay, napakabuti mo talaga sa akin, Inay. Gawin nating sabaw ng karne. Ang mga general at mamamayan ng Yuyan. Lahat ay makakatikim. Salamat, unang prinsipe. Xiao, pakainin ang mga baboy. Bakit ka umiiyak? Tay, ang dami pong kinain ng mga baboy. Nanghihinayang po ako. 11 sako po. Nasaan ang mga baboy? Busog na po sila. Naglaro na po sa labas. Xiao, anak, maaga kang nawalan ng ina, at inatake pa ako ng stroke. Dapat sana, wala kang iniisip na problema. Ngayon, ang bigat ng pamilya, ay nasa balikat mo na. Kailangan mo pang alagaan ang supermarket. Napagod ka na, Tay. Hindi ako napagod. Ang sakit mo, hindi pa gumagaling. Magpahinga na po kayo sa taas. Malaki na si Xiao. Kaya ko na ang lahat. Hahanapin ko po ulit ang baboy para sayo. Nawawala ang baboy natin. Hindi. Tay, magpahinga muna kayo sa taas. Hahanapin ko. Sige, kung gayon, mauuna na ako. Buwisit. Inay, ang bait ni Inay kay Henga. Nagsunog ng maraming papel para sa ina. Ibalik niyo sa akin ang baboy. Ibalik niyo sa akin ang baboy. Sobrang pang-api. Wala na si Inay. May sakit si Itay. Binubuli ako ng mga kaklase ko sa eskwela. Ngayon, pati ba naman dito, binubuli niyo rin ako.
Mamatay kayo! Mamatay kayo! Inay, nagmamakaawa po ang anak ninyong si Liu Heng. Ika-61 taon ng Tainin. Tagtuyot sa Yuyan. Sinalakay ng Northern Min. Si Zhang Guifei at ang iba pa. Sinadya nilang bawasan ang supply para sa Yuyan, na nagresulta sa kawalan ng tubig at pagkain. Ako ang Panginoon ng Yuyan. Nag-aalab ang puso ko. Salamat sa inang nagbigay ng mais, matamis na ulan at mga bik. Iniligtas ang mga tao mula sa apoy. Ina, ika-61 taon ng Daning. Ito ang panahon, ang dinastiyang Tainin sa TV. Hindi po, Nay, para akong damo, mula pa noong 3 taon. Nawala si Nanay. Simula noon, wala nang nagmamahal sa akin. Nanay, gabi-gabi, napapanaginipan ko kayo. Kung may kapangyarihan ka, Inay, pwede mo ba akong dalawin? Yakapin mo ako, Inay, miss na kita. Kawawa naman. Pareho pala kami, wala ring ina simula pagkabata. Miss na rin kita, Nanay. Mais, tubig, at mga bik. Mukhang, hindi ang sirang pugon na to ang kumakain ng pagkain natin, kundi ang dinastiyang Daning. Yung mga takas ang kumakain ng pagkain natin. Sa bagay, para ko na ring nagawa ang isang malaking kabutihan. Tinawag na akong nanay. Kung gayon, anak ko na siya. Ang diwatang ito, hinding-hindi ko hahayaang magutom ang anak ko. Ngayong naging nanay na ako. Kailangan ko ring maging isang mabuting ina. Anak ko, anak, heto ang masarap na pagkain para sa iyo. Baka, kamahalan, ang mahal na hari lang. Ang maaaring kumain ng baka. Heto ang hita ng manok. May kaunting asin sa loob. May asin, matamis to, mayroon pang malagkit sa loob. Isang kagat ko lang, parang lumakas ang katawan ko. Anghang, ang anghang. Gusto ko ang maanghang. Ang sarap. Gusto ba akong pasayahin ni Inay? Ang tamis. Good, anak ko. Hindi kita makikita. Bantayan na lang kita mula sa langit. Magpakatatag ka. Huwag mo akong biguin. Kung may kailangan ka, sumulat ka sa akin. Sumulat si Nanay sa akin. Sabi niya, magsikap ako. Kung may kailangan ako, sumulat daw ako sa kanya. Ang sulat na to. Talagang sa langit lang may ganito. Kamahalan, Reyna, ang sarap ng pagkaing bigay ng Reyna. Pero ngayon, malapit na ang digmaan, may tagtuyot pa, pero nakakabusog pa rin ang bigas at harina. Ito ang makapagliligtas sa atin. Ina, ang kailangan ngayon sa harapan ay bigas at harina yan. Ina, pagpalain niyo po. Tung bigas at harina na to, yan na ang pinakamahalaga sa atin. Sige na nga, maghirap man tayo, di natin hahayaang maghirap ang mga sundalo. May isa pa. Kanin na naman. Langis. Ang bait naman, kamahalan, ang Reyna, ay nagbigay sa atin ng ganito karami. Bigas at harina, may langis pa. Nanay, ang bait-bait mo talaga sa akin. Isang hininga, ang dami mong nilagay na bigas at harina. Pagod na si baby. Sa pagkakataong ito, anak ko, hindi na magugutom. Bumili si Inay ng gamit sa daigdig ng mga diwata. Siguradong gumastos din siya, mga tao, dalhin dito ang lahat ng ginto at pilak, para ihandog kay Inay. Ginoong Zhang, lahat ng kailangan mo, handa na po ang lahat, tignan mo. Zhu Qiang, gagaguhin mo ba ako? Nasaan ang kargamento ko? Xiao Xiao, po,
Naibenta ko na po. Ito ang kargamento na ipinagbenta ni Zhang. Kanino mo ibinenta? Ibinenta kay Xiao Xiao. Kanino mo naibenta yan? Nasaan ang pera? Pera. Hindi siya nagbayad sa akin. Ano? Tay, huwag kang magalit, Tay. Nagpapanggap pa kayong mag-ama, Zhu Qiang. Bago magtanghali bukas, kung hindi mo dalhin ang mga paninda, jejebin ko tong supermarket ni Xiao Xiao. Mr. Zhang, ginamit namin ang iyong pera para mag-order. Saan ako kukuha ng pera? Xiao Xiao, ano ba talagang nangyayari? Tay, kung sasabihin ko sa'yo, naibenta ko na to, sa apo mo, maniniwala ka ba? Apo? Apong ano? Anong pinagsasabi mo? Ngayon ko lang sasabihin. Siguro hindi ka maniniwala. Ang totoo ay, tinatawag niya akong nanay. Tinatawag ko siyang baby. Sabi niya wala raw siyang makain. Kaya ibinenta ko lahat ng gamit ko sa kanya. Kalokohan. Wala akong pakialam kung sino kalaro mo. Ngayon, magdala ka ng pera sa akin. Pero, ano to? Ginto to. Ang daming kayamanan. Saan galing to? Tay, sigurado akong mabait na anak yan at may respeto, Tay. Salamat sa aking ina. Ang dami ng pagkaing ibinigay mo sa akin. Ngayon, ang mga sundalo at mamamayan ng Yuyan. Sa wakas ay makakakain na ng busog. Tama. Noong nakaraan, ibinigay mo sa akin. Ang larwang pana. Gustong gusto ko iyon. Ang galing tumama ng pana na yan. Kulang lang sa lakas. Delikado ang labanan sa harapan. Pinapagawa ko sa mga tauhan ko ang pagpapabuti nito. Umaasa akong magiging sandata ito. Pana. Anak ko. Lumalaban sa mga kaaway sa harapan. Bukod sa pagkain, ang pinakakailangan nila ay ang mga armas. TUVN. Magkano ito? Ang mga ito ay mga bihirang yaman mula pa noong 2000 taon. Kahit papaano, na nagkakahalaga rin ng bilyon-bilyong dolyar. TUVN. Tulungan mo akong ipagbili ang mga ito. Pagkatapos, tulungan mo akong bumili ng mas mahalagang bagay. Ano yon? Ano? Para saan mo yan? Anak, yang pana at busog na yan. Hindi mo na kailangang pag-aralan pa yan. Ibinili na kita ng iba. Darating na bukas ang mga armas. Sa pagkakaroon ng mga armas na to, kailangan lang ng 10 tao. Sapat na ang 10 tao. Kayang talunin ang kalaban ng 10 tao. General Tran, posible ba yan? Paano naman mangyayari yun? Huwag na nating sabihing 10. Kahit pasanlaksang tao, hindi pa rin sigurado. Naniniwala ako na, ang mga sandatang ibinigay sa akin ng aking ina ay siguradong mga malalakas na sandata. Dalhin mo muna ito. Tapos pumili ka pa ng 10 sundalong lubos na tapat, para masanay sila sa teknik ng pagpapaputok ng ganitong sandata. Naniniwala ako na, ang sandatang ibinigay sa akin ng aking ina ay tiyak na magiging katulad nito. Prinsipe, aalis na po ako agad. Dakilang Danwei. Sa loob ng Yuyan City, naglagay ako ng mga especially iya. Basta't salakayin ninyo ito, may magbubukas ng tarangkahan para sa inyo. Sabi ng kamahalan, kapag napatay nyo ang prinsipe. Ang malawak at mayamang lupain ng Yuyan, ibibigay namin sa inyo. Sige. Deal. Ako, binabati rin kita ng maaga. Hihilingin ko po sana, pakiabot po ang aking pagbati sa Reyna. At sa bagong prinsipe. Magaling ang sinabi mo.
Mga sundalo. Duguan ng Yuyan. Opo. Ang galing. Nataman ko ang target. Nakita kaya ni inay, siguradong matutuwa yun. Prinsipe, hindi maganda to. Bigla ang sumalakay ang mga hilagang barbaro. Hindi ko inaasahan to. May especially iya. Nabuksan na ang tarangkahan. Kaaway, papalapit na sila. Kailangan na po ninyong umatras agad. Ano? Tara na, lalaban ako. Hindi. Bata ka pa. Hindi pwede. Sabi na ng Reyna, kailangan kitang protektahan. Kahit mamatay pa ako, kailangan kitang ilayo. Hindi maaari. Gusto kong makipaglaban kasama ang mga tao. Makipaglaban. Prinsipe. Kung gayon, paumanhin po. Bitawan niyo ako. Mga kapatid. Protektahan ng prinsipe. Lumabas kayo sa lungsod. Oo. Bitawan niyo ako. Bitawan niyo ako. Kompleto na ngayon. Sa mga armas na ito. Anak ko, hindi ka na matatakot sa masasamang tao. Nandyan ka ba, anak? Gusto kong ipadala sa iyo ang mga armas na ito. Ito, kailangan ikaw mismo ang kumuha nito. Ika-61 na taon ng bansang Yuyan. Ika-8 ng Hunyo, dakilang bulwagan, sinalakay ng mga kaaway ang lungsod. Si Prinsipe Yenga ay buong tapang. At namatay, puso'y tinamaan ng libong palaso. Ika-8 ng Hunyo. Hindi ba't ngayon yun? Anak. Sagutin mo na agad ang sulat ko. Tapos na ba kayo? Pus na ba kayo? Dito. Napapaligiran na namin kayo. Ang mga kawal mo. Wala na silang matatakbuhan. Prinsipe. Tingnan natin kung saan ka pupunta. Dakilang Danway. Napakaduwag mo. Kung may bayag ka, harapin mo ako ng harapan. Sa pamamagitan ng pananambang at paniniktik. Hindi ito pagiging bayani. Digmaan ito. Ito rin ang natutuhan ko sa inyo. Wala na kayong matatakbuhan ngayon. Mabilis kayong lumuhad at magmakaawa para sa inyong buhay. Walang hiya, ang prinsipe ng Yuyan. Hindi ko hahayaang lapastanganin mo siya. Kahit mamatay ako, ipagtatanggol ko ang prinsipe. Hindi ko kayo papayag ang hawakan siya. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang ulo. Ang tanga. Ganito na lang, prinsipe, kung papayag ka lang. Ngayon, lumuhad ka. Tawagin mo akong lolo. Pag-iisipan ko. Kung palalampasin ko ang buhay mo. Oh. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Pagnanakaw ng ari-arian ng Yuyan. Pagpatay sa mga mamamayan ng Yuyan. Ako man ay bata pa. Hindi ako duwag, bilang isang lalaki. Gusto mo akong lumuhad, managinip ka, handal na bata, sige, kung gayon. Ngayon, ang araw ng kamatayan mo. Mga mamamana, humanda. Protektahan ng prinsipe, gawin silang parang hedgehog. Inay. Pasensya na kung binaygo kita. Pupuntahan na kita dyan. Pumutok ka. Sino ang nangahas na saktan ng anak ko? Okay ka lang ba? Nasaktan ka ba? Marunong ka talagang lumipad? Diyos ka po ba? Hindi ako Diyos, anak. Nanggaling ako sa kabilang mundo. Inay. Ibig mong sabihin.
Ikaw ang reynang nagbigay sa amin ng pagkain. Ikaw iyon. Ako nga, saan naman nanggaling tong batang to? Nakaharap sa akin. Gusto mong mamatay? Hoy, malaking ulo, makinig kang mabuti. Galing ako sa Maderno. Ipinanganak ako noong 2025. Isa akong magandang reyna. Ang pangalan ay Xiao Xiao. Henga, poprotektahan ko siya. Kung matatalino kayo, umalis na kayo agad dito. Kung manggahas pa kayong bulihin siya, hindi kita patatawarin. Anong sinabi mo? Mga walang hiyang babae. Talagang mga baliw. Mga sundalo, sa hukbo, naghanda na ng selebrasyon. Kayong lahat, patayin niyo sila agad. Opo. Pati yung bata. Kung gusto niyang mamatay, patayin. Kayo po ang Diyos na nagbigay sa amin ng pagkain. Tama, ang nanay ko'y naparito, para bigyan ka ng armas. Talaga bang nanay ko siya? Tama. Inay. Ako ang target ng hukbong Bachman. Maghanap ka ng pagkakataon at tumakas kagad. Anak kita, ako, bilang iyong ina, ay dapat protektahan ka. Paano ako tatakas? Malupit ang mga sundalong hilagang man. Kahit manatili pa si nanay, maisasayang lang ang buhay niya. Pipigilan ko ang mga sundalong hilagang man. Magmadali kang bumalik doon. Mga general at sundalo, ang pag-alay ninyo ng buhay para sa bayan. Ay ngayon na, magpakamatay para sa bansa, mga handal talaga. Hayaan ninyong patayin ko muna ang prinsipe. Ibitin siya sa harap ng pintuan ng Yuyan. Para magsilbing babala sa iba. Patayin. Anong klaseng sandata yan? Bakit ngayon ko lang nakita? Ang mga kapatid na bumagsak. Nakakatakot na sandata. Anong klaseng sandata yan? Kayang tumagos sa baluti ng ganoon. Alam niyo ba kung ano to? Sandatang ito. Ang kakaiba naman ng itsura. Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Gat lang ang tawag dito. Kapag pumutok yan, hindi kayang sirain ang mga bala. Payo ko lang sa inyo. Mas mabuting umalis na kayo. Kung hindi, diyan kayo babagsak. Mga mandirigma, lahat, huwag kayong magpadaig sa batang yan. Kahit gaano pa kalakas ang armas niya. Isa lang yan. Imposible. Kaya ba niyang talunin ang 200,000 sundalo? Ang halimaw na to, ay hindi kilala. Napakademonyo. Papatayin muna natin ito. Ang lihim na armas sa kamay niya ay hindi basta-basta gagana. Ang armas ng reyna, kahit na may malaking kapangyarihan. Pero sa huli, limitado lang ang bilang. Paano natin malalabanan ang 200,000 hukbo ng hilagang man? Nakakainis. Nagmamadali akong pumunta rito. Nakalimutan kong dalhin ang iba pang mga high-end na armas. Umabot na sa puntong ito. Kailangan na lang nating hulihin ang hari. Ikaw pala. Hindi maganda to. Patay na ang general. Inay ko, ang galing mo. Isang tira lang, patay agad. Dakilang hari ng hilagang man. Natural lang yan. Ang dala ko ay isang sandata na makakasira sa buong siglo. Patay na ang hari. Tumakbo na kayo. Tumakbo na kayo. Gusto nyo bang mamatay kasama niya? Patay na. Takbo. Ano yon? Pinatay si Typhon Nguyen. May 200,000 sundalo ang hilagang man. Tapos natalo pa. Nakakainis. Ang hirap-hirap ko pa namang. Gipitin si Henga. Ang babaeng to, sinira pa ang plano ko. Sisiguraduhin kong pagpipira-pirasuhin ko siya. Mahal na prinsipe, naitaboy na po ng ating hukbo sila ng 10 milya palabas ng lungsod. Ang hukbong hilagang man ay wasak at wala ng lakas para lumaban. Ngayon,
Tuluyan na silang nagtatago sa kanilang pinanggalingan. Magaling, talunan na ang mga sundalong hilagang man. 300,000 hukbo natin. Sa wakas, nailigtas din. Inay, sa ngalan ng lahat, nagpapasalamat ako sa iyo. Kung wala ang tulong ng Reyna, hindi lang tayo ang mamamatay, kundi 300,000 sundalo at sibilyan. 10 milyong mamamayan ng Yuyan ay tuluyang mahuhulog sa digmaan. Reyna, kayo po para sa buong Yuyan ay parang isang Diyos na nagbibigay ng biyaya sa amin. Prinsipe, ang totoo, hindi ako ang iyong ina. Siyempre, hindi rin ako ang Reynang sinasabi ninyo. Ina. Mayroon ba akong ginawang mali kaya ikinahihiya ako ni inay? Bakit hindi na ako kinikilala ni inay? Reyna. Mabuting bata ang prinsipe. Nagsakripisyo para sa bayan. Nagmamalasakit sa buhay ng mga mamamayan. Isang matalinong prinsipe. Isang matalinong prinsipe. Hindi kanya bibiguin. Bakit hindi mo siya kinikilala? Isa pa. Nagkakamali kayong lahat. Hindi dahil may ginawang mali ang prinsipe. O anumang nakakahiyang bagay. Ang totoo, hindi ako ang tunay niyang ina. Tito, tignan mo ako. Tignan niyo ang edad ko. Paano mangyayari yun? Paano ako magiging Reyna? Anong ginagawa ninyo, Reyna? Kayo ang maliwanag na buwan sa langit. Paano ninyo kami matatawag ng ganyan? Diyos ko. Tinatawag mo na naman kaming mga tiyo at mga tito. Patay na tayo. 5 kulog at kidlat. Ang Reyna ay aakyat sa langit. Kung gagawin mo yan, babawasan mo ang buhay ko ng 10 taon. Labis tayong sinasaktan ng Emperatrice. Gusto kong sampilan ang sarili ko. Ikaw, hindi na kailangang sabihin yan. Huwag mo namang palakihin. Mahal na Reyna, kayo po ay ina ng isang bansa. Ngayon, kayo'y nasa langit na. Isa kayong marangal na Diyos. Hindi ninyo dapat. Talagang ikinalulungkot namin. Hindi namin matitiis ito. Talaga bang akala mo na sa edad kong ito ay maaari akong maging Reyna tulad ng sinasabi ninyo? Siyempre, nasa langit ka na. Iyon ay Diyos. Siyempre, bumalik sa pagkabata. Inay. Simula nang umalis ka. Hindi na ako mahal ni Itay. Pinapahamak ako ni Consort Zhang. Araw-araw kitang naaalala. Sa wakas, nakabalik ka na, Inay. Pwede mo akong saktan, pagalitan. Pero, huwag mo naman akong iwan. Mas kawawa pa sa damo ang batang walang ina. Prinsipe, ganyan mo ba kamahal ang iyong ina? Pareho lang tayo. Sige na, hindi na kita tatanggihan. Pero, ako, malapit na akong bumalik sa paraiso. Natatakot ako na malulungkot ka. Kaya ko nasabi yun. Pupunta na si nanay sa langit. Napakalaking balita niyan. Huwag kang mag-alala, susundin ko ang sinasabi mo. Ang mga turo niya noon ay maging isang malakas na bata. Mabuting anak. Ulat. Kamahalan, ayon sa investigasyon, kusang binuksan ni Vice General Sun Jian ang tarangkahan para makapasok ang hukbo ng hilagang barbaro. Ang traidor na to, palihim pang tumakas, at nahuli namin. Kamahalan, magutos po kayo. Sun Qing, ang bait ng prinsipe sa'yo. Bakit ka palihim na nakikipag-ugnayan sa mga hilagang barbaro? Sinasadya mong ipahamak ang prinsipe. At 300,000 sundalo at sibilyan sa kamatayan. Nagkamali ako. Patawarin niyo po ako, kamahalan. Magsalita ka. Sino ang nagutos sa iyo? Walang sino man. Turn can. Pakikipagsabuatan sa kaaway. Malaking krimen yan na papatay sa 9 na henerasyon. Kung hindi ka magsasalita ng totoo, pupugutan kita ng ulo, tapos ikukulong ko ang 9 na henerasyon ng pamilya mo. Magsasalita na po ako. Parang awa nyo na, iligtas nyo ang pamilya ko. Sasabihin ko, makipag-ugnayan kay Daidan Oy. Sina Truong Long at Truong Kaifi. Totoo ba? Sila nga, turn can. Sinasabi mo ba ang totoo? Oo, tiyak.
Sinabi nila na makipag-ugnayan ako kay Daidanoy. Kung magtutulungan para atakihin ang prinsipe. At magtagumpay, ibibigay kay Dakilang Danway ang libo-libong milya ng matabang lupa. Sabi pa nila, kapag nagtagumpay, gagawin akong pinuno ng mga gwardya sa kabisera. At magiging isa sa mga kerida ng hari. Hindi ko akalain, siya pala. Traidor sa bayan. Ang sama niya. Pinahihirapan ako ni Zhang Guifei. Itinutulak ako. Kinakalaban ako. Kaya ko pang tiisin. Pero hindi ko akalain. Sa pagkakataong ito, siya na naman. Napakawalang hiya niya. Itinutulak ang mga tao sa kamatayan. Walang pakialam sa buhay at kamatayan. Walang pakialam sa kaligtasan ng buong bansa. Nasaan si Consort Zhang? Ipabatid kay Prinsipe. Umalis na si Kaifi Truong. 1 oras na ang nakalipas. Alam niyang nabuko na siya. Kaya, tumakas siya para hindi maparusahan. Para sa sarili niyang kapakanan. Isinantabi niya ang buhay ng bansa at ng mga mamamayan. Si Truong Kaifi at Truong Long. Isang napakalaking kasalanan nga. Kapag natapos ko na ang mga bagay dito, tiyak na babalik ako sa palasyo. Para iulat ito sa emperador. Mga gwardya, dalhin ang taksil na ito na may malaking kasalanan. Sa piitan. Opo, umalis ka na. Mahal na prinsipe, maawa po kayo. Mahal na prinsipe, maawa po kayo. Tama po, inay. Ano po ba yung eroplano? Eroplano. May 2 malaking pakpak. Pwede pong sumakay ang mga tao sa loob nito para lumipad. Ang hugis nito, parang malaking ibon. Kayang umupo sa loob ng tiyan ng eroplano. Ang galing naman. Sana makasakay din ako sa eroplano. Ito naman. Pwede rin, nanay. May paraan ka. Dumaan ako rito sa tanso. Kung hindi ako nagkakamali, maaari mo rin akong sundan papunta sa mundo ko. Para masilayan ang mundong iyon. Talaga, subukan natin. Talagang tumatagos ang kamay. Pumasok ang kamay. Ipinapakita nito na kaya ring pumasok ng tao. Tara na, anak. Ipapakita ko sa iyo ang lahat. Ang mundo sa labas. Prinsipe, may masamang nangyari. May epidemya. Mga sundalo at mamamayan. Ang nangamatay. May lumalaganap na sakit. Tama. Talagang napakalakas ng salot na ito. Ang mga nahawa. Hindi lang sumasakit ang ulo. Nagkakalagnat din at sinisipon. Ang tagal na sumasakit ng tiyan ko. Bakit naman ganyan kalala? General, may sakit kayong salot. Nanginginig ba kayo? Masakit ang buong katawan ko. Mahal na Reyna. Paano ninyo nalaman? Hindi ba't sipon lang yan? Anong sipon? Ang sipon ay karaniwang sakit na trangkaso. Sa mundo namin, hindi naman malaking problema. Ang sakit na trangkasong ito ay malala. Reyna, may paraan ka ba? Tungkol dito, kailangan lang ng gamot sa sipon. Saan ba may gamot sa sipon? Sandali lang kayo, ha? Uuwi ako para kunin ang gamot ninyo. Bibilihin ko para sa anak ko. 3,000 kahon ng gamot sa sipon. Siguro sapat na to ngayon. Ang gamot na bigay ng nanay sa atin. Pakiusap, sundin ninyo ang mga tagubilin sa paggamit. Kagagaling ko lang sa lagnat, at nanginginig pa ang buong katawan ko. Lumako ng gamot na bigay ng Reyna. Gumaling na ang katawan ko. Tuluyan na. Ang galing naman. Uminom ako ng gamot sa sipon. Hindi na rin masakit ang lalamunan ko. Uminom na ako ng gamot. Gumaling na ang katawan ko. Hindi na rin ako umuubo. Dati, pakiramdam ko, parang natutunaw ako. Ngayon, buong katawan ko'y puno ng lakas.
Ang gamot na to, talagang milagroso. Ipamahagi agad ang gamot sa mga may trangkaso. Opo. Ina, natanggap na po ang gamot ninyo sa sipon. Ang mga sundalo at mamamayang may trangkaso ay lubusang gumaling. Ang mga alahas na ito ay pasasalamat ng mga tao sa inyo. Hindi lang tayo tinulungan ni Ina sa pagkakataong ito. Natalo ang hukbong Bachman. At tinulungan pa tayo na malutas ang trangkaso. Paghanda ang lahat, maya-maya lang, sumama kayo sa akin sa langit, para pasalamatan ng husto si Inay. Ayos lang ang anak ko at sila. Mabuti naman, Zhu Qiang. Mga kapatid, bakit kayo narito? Nakakuha kami ng balita, totoo nga. Ang kanang Zhu Qiang ay may tunay na yaman. Xiao Xiao, paano mo ako nagawang tanungin? Ang tapang mo, nang ahas kang nakawin ng yaman ng aking angkan. Hindi ako nagnanakaw. Siguro, isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Kung hindi ka nagnanakaw, bakit nandito itong mga gintong alahas? Bakit nandito to? Wala kang pinag-aralan. Talagang walang mudo. Nagnanakaw na naman. Si Zhu Qiang, grabe ang sugat niya. Nakahiga na lang sa kama buong araw. Ang batang to, walang mudo. Gumagawa ng masama, normal na lang sa kanya. Pero, napakasama mong bata. Sumobra ka na. Nang ahas kang magnakaw sa mismong museo ko ng Tang. Huwag kayong magsalita ng kung ano-ano. Ang mga ito, hindi ko ninakaw. Mga pag-aari ito ng prinsipe ng Yuyan. Ibinigay sa akin. Ano yan? Mula sa Yuyan. Ibinigay sa iyo ng panganay na prinsipe. Ang batang ito, bakit hindi mo sinabi na ito ay bigay sa iyo ng emperador? Nagsasabi ako ng totoo. Anong nakakatawa? Bob ang bata, mag-isip ka naman bago ka magsinungaling. Ang bansang Yuyan, sa kasaysayan, wala yun. Bansang Yuyan sa kasaysayan, talagang walang naitala, pero 2,000 taon na ang nakalipas. Naging totoo yan. Kahapon pa nga ako nandoon. Anong sinasabi mo? Pumunta ka sa Yuyan kahapon. Oo, ang batang to. Sira na ba ang ulo? Gago ba tingin mo sa akin? Kahit pa totoo ang bansang Yuyan. Nawala na ito 2,000 taon na ang nakalipas. Nanaginip ka ba tungkol doon kagabi? Nakikita ko na ang batang ito ay talagang hanggal. Siguro ay nasiraan na ng ulo. Mahal, anong nangyayari? Mula sa disenyo ng Florurang Jade na ito. Ito, mga gamit yan mula pa 2,000 taon na ang nakalipas. Ang halaga sa merkado, at least 5 milyong dolyar. Bukod pa sa Florurang Jade na to, marami pang ganitong kayamanan. Yayaman na tayo. Akin to, hindi nyo yan pwedeng dalhin. Ang batang to, ito yung ninakaw mo, amin yan. Mangangahas ka pang itulak ako. Ang mga kayamanang ito, regalo yan sa akin ng anak ko. Huwag mong kunin, anak, baliw yata tong batang to. Lumayo ka. Nangangagat ka pa, batang makulit. Mahal. Dumudugo siya. Maliit na sugat lang yan. Kunin mo. Akin yan. Ibalik mo sa akin yan. Bastos na bata. Bitawan mo. Dumudugo na, sumusuka pa ng dugo. Hindi kaya mamatay tong batang to. Huwag kang mag-alala. Matibay ang mahihirap. Hindi basta-basta namamatay. Tigil. Xiao Xiao.
Binubuli ninyo ang isang bata. Tapos kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinasabi ninyo. Wala na ba kayong konsensya? Xiao Xiao. Xiao Xiao, okay ka lang ba? Papa, okay lang po ako. Hindi pa magaling ang katawan mo. Hindi ka pwedeng lumabas. Magpahinga ka. Kung hindi, hindi kakayanin ng katawan mo. Inaapi ng ganito ang anak ko. Ano pang silbi ng katawan ko? Mga dukha nga naman. Ang lalim ng pagmamahal ng ama. Kapatid, magpinsan tayo. Nasaan ba talaga ang mga zoo? Sabihin mo. Ganyan niyo tratuhin ng isang batang 8 taong gulang. Zhu Qiang, kinagat niya ako. Ikaw kasi, hindi ka marunong magturo. Zhu Qiang, punyeta kang lumpo ka. Kinukonsinti mo pa ang anak mo na magnakaw. Nagnanakaw ng gamit namin. Kung ako sa'yo, may kahihiyan man lang, agad kang luluhod. At magmamakaawa sa akin. Pasensya na. Ano, hinaan niyo ang boses niyo. Nagnakaw ng yaman ng museo. Paano nangyari yun? Nagnakaw ang anak mo. Amin to, galing sa museo. Nandito, walang imposible. Xiao Xiao. Ito. Talaga bang kinuha mo ito sa museo ng mga tang? Ng mga tang. Hindi ko kinuha. Ninakaw niya yan. Lahat ng ito ay pag-aari ng prinsipe ng Yuyan. Ibinigay sa akin ni Henga. Ang mga bagay na binili ko. Para rin sa kanya ang mga iyon. Sabi ng anak mo, kanino raw galing ang mga yaman na ito? Prinsipe 2,000 taon na ang nakalilipas. Ibinigay sa kanya. Naniniwala ka ba sa mga kalokohan na ganyan? Ama, ang sinasabi ko po ay totoo. Sa lupain ng Yuyan, mayroon ding ganyang insensaryo. Ipinasok ng prinsipe ang mga yaman sa loob ng insensaryo. Iluluwa ng insensaryo ang mga yaman na ito. Nakita niyo rin po ito mismo. Gusto nilang agawin ang mga yaman na ito. Kaya nga nila nasabi yan. Ang isang sirang insensaryo ay maaaring magbunga ng kayamanan. Ang mga salitang yan. Hindi rin paniniwalaan ng demonyo. Zhu Qiang. Ngayon, ang katotohanan ay nasa harap mo. Ang anak mo, kailangan muling turuan mo. Kailangan muling turuan. Mabait na bata si Xiao Xiao. Huwag kang mag-alala, naniniwala ako sa iyo. Kayong dalawa, mga matatanda pa naman kayo. Nananakot pa kayo ng bata. Nagnanakaw si Chu Xiao Xiao. Hindi niyo siya tinuturuan. Tapos kami pa ang sinisisi niyo. Zhu Qiang, baliw ka na ba? 3 taon na ang nakalipas. Nang pumanaw ang kanyang ina. Si Xiao Xiao ang nag-alaga sa akin. Responsibilidad ng isang pasyente. Si Xiao Xiao ay isang mabait at maunawang bata. Hindi siya magnanakaw. Sigurado akong binibintangan ninyo siya. Nagsisinungaling kayo para ibintang sa kanya. Talaga nga. Naiintindihan ko na. Hindi nakakagulat. Sa murang edad na yan. Nang ahas ng magnakaw ng kayamanan sa museo. Kaya pala, dahil sa utos ng isang tulisan na katulad mo. Tama. Xiao Xiao, sigurado akong inutusan siya ng tatay niya. Kaya siya naglakas loob na magnakaw. Zhu Qiang, paano mo nagawang utusan ng anak mo na magnakaw? Nagsisinungaling kayo. Zhu Qiang, pinagnakaw mo yung bata. Ngayon, magbayad ka ng 10 milyon. Kung hindi, huwag kang umasang mapapanatag. Ano? 10 milyon. Bakit hindi na lang kayo magnakaw? Ibig sabihin, hindi ka makakabayad. Sinaktan niyo ako, ninakawan niyo pa kami. Gusto niyo na bang mamatay? Papa. Bitawan niyo ang papa ko. Papa. Anong gagawin niyo? Gagawin ko ang gusto ko. Kung hindi mo kayang bayaran ang 10 milyon, ngayon, babaliin ko ang isang binti mo. Sugurin niyo.
Bitawan ninyo ang nanay ko. Bitawan ninyo ang Reyna. Papa, okay ka lang. Okay lang ako. Mama, dumudugo ang braso mo. Okay ka lang ba? Okay lang ako. Buti na lang at dumating kayo sa tamang oras. Xiao. Kaibigan mo ba siya? Iyan ang prinsipe ng bansang Yuyan. Mga tauhan niya sila. Talaga palang siya yung prinsipe. Bakit kanya tinatawag na ina? Ito. Mahaba ang kwento niyan. Ito ang tatay ni nanay. Ang lolo ko. Hello, lolo. Ako si Henga. Hello, lolo. Ito. Nakikita mo ba ng malinaw ang mga kakaibang taong ito? Ang mga taong kakaiba ang pananamit na ito. Kailan pa sila lumitaw? Wala. Honey, hindi kaya sila talaga ang mga sinaunang tao. Kalokohan. Sigurado akong mag-ama sila, kumuha ng mga extra. Tama. Muntik na tayong maloko nila. Yang bansang Yuyan na yan. Panloloko lang yan, hindi totoo. Ang galing mo, Zukiyang. Para lang makuha ang mga gamit sa museo. Talagang gagawin ang lahat. Kumuha ka pa ng mga artista. Nanay, mga Diyos po ba sila? Bakit po nila sinasaktan si nanay at si lolo? Hindi sila mga Diyos. Sila ay, mga sakim at masasamang nilalang. Ginagawa nila sa atin to. Para lang agawin yun. Ang mga alahas na ginto at pilak na ibinigay mo sa akin. Ano, mga mortal lang. Naglakas loob na saktan ng nanay at lolo ko. Kay laking kalapastanganan. Inay, nakakainis sila. Inay, hayaan niyo po akong harapin sila. Kamahalin, payagan niyo po kami. Nahulihin ang masasamang loob na ito. Parusahan sila, sa kanilang kawalang galang. Matandang yan. Walang saysay ang matigas mong pananalita. Sa labanan, lakas ang kailangan. Ang matandang to, talagang hindi alam ang kamatayan. Mahal. Inatake niya ako. Sige na, bugbugin mo siya. Kunin mo, ako nang bahala sa kanya. Ako si Thun Jilong. 8 taon akong nagsanay ng martial arts. Nakalaban ko na ang 8 tao ng sabay. 2 sa kanila ang nabalian ko ng buto. Ako naman si Trn Kiem, 30 taon nang nagsasanay. Isa akong general. Dati raw, 1 tao, 1 kabayo. Nakapatay ng 200 sundalo. Sa gitna ng 100,000 kalaban. Nakuha raw ang ulo ng general ng kalaban. Itong matandang to, talagang marunong magsinungaling. Matanda. Ngayon lang ako nakakita ng taong katulad mo. Sa mundo ng mga gangster sa Haitan. Sinaktan mo ang asawa ko. Tapos nagsinungaling ka pa sa harap ko. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Ang sakit, ang sakit. Asawa ko, anong ginagawa mo? Sige na, saktan mo siya. Aray. Bitawan mo ako. Asawa ko, anong ginagawa mo? Ang sakit. Asawa ko, nag-aral ng martial arts sa loob ng 8 taon. Isa kang boss ng sindikato. Bakit natalo ka na naman sa isang artista? Pakiusap, manahimik ka na lang. Ito. Ang totoo mo. Ang bilis. Umiiyak ka na agad, kuya. Ako. Inaamin ko, hindi ako kalaban mo. Pwede mo ba akong pakawalan? Prinsipe. Paano sila haharapin? Ang mga taong ito ay hindi lang sakim sa pera, kundi baliw na rin. Sinaktan nila ang nanay ko at ang lolo ko. Gusto pa nilang agawin ang red along ibinigay ko sa nanay ko. Nakakainis talaga. Pugutan sila ng ulo. Mahal, okay ka lang ba, mahal? Ikaw,
Anong gagawin mo? Putulin ang mga ulo ninyo. Padala sa impyerno. Pumatay. Ang pumatay, dapat pagbayaran. Huwag. Huwag mo akong patayin. Ang humamak sa kamahalan ng reyna ay dapat mamatay. Huwag kang magalit. Huwag. Naglalakas ka pa ng loob lumaban. Papatayin ko kayong lahat. General Chen, teka. Hindi niyo siya maaaring patayin. Mahal na reyna. Ilang beses ka na niyang ininsulto. Kailangan ko siyang patayin. Tama po kayo, nanay. Nakakainis ang babaeng yan. Bakit niyo pa sila pinagtatanggol? Taong 2025 na ngayon. Ang pagpatay ay labag sa batas. Taong 2025 na ngayon. Kailangan nating sumunod sa batas. Ang pagpatay ay may parusang kamatayan. Tama, tama. Huwag. Kalma ka lang. Halos mapugutan na ako ng ulo. Nakakatakot. Reyna. Mga duwag, ninanakawan ka ng ari-arian. At sinasaktan pa. Ang batas sa panig ninyo ay poprotekta sa mga ganyan. Kahit mali ang ginawa nila, kailangan pa rin nating sundin ang tamang proseso. Para harapin sila, dapat may karampatang parusa. Mga moderno tayo, walang karapatang basta-basta magpapatay ng iba. Prinsipe. Reyna, kahit hindi nararapat na patayin sila. Iba naman tayo. Pugutan sila ng ulo. Babalik kami sa bansang Yuyan. Ano, gusto mo pa rin pumatay? Asawa ko, ayokong mamatay. Anong gagawin ko? Bitawan mo ako. Akala mo ba gusto kong mamatay? Kung papatayin natin sila, siguradong magdudulot yan ng gulo kay nanay. Hindi na kailangan. Sinasabi ko sa inyo ulit. Kailangan niyong makinig ng mabuti. Sa pagkakataong ito, ipinakiusap kayo ng nanay ko. Kung hindi, wala na kayong ulo. Sa pagkakataong ito, pinapatawad ko kayo. Pero sa susunod, saktan ninyo ang nanay at lolo ko. Hindi ko na kayo patatawarin. Huwag kayong mag-alala. Hindi na po namin talaga uulitin. Sana ito pa rin ninyo ang pangako ninyo. Anak, bakit ka na parito? Hindi ka man lang nagpaalam. Ina, tinulungan mo akong talunin ang mga sundalong hilagang man. Nalutas mo pa ang epidemya ng trangkaso. Kaya naman dinala ko ang aking mga sundalo. Para magpasalamat sa inyo. Maraming salamat, Reyna. Iligtas ang Yuyan mula sa pagkawasak. Salamat, kamahalan. Iligtas ang Yuyan mula sa pagkawasak. Mahal ko, ano sa tingin mo? Talaga bang mga taga-Yuyan sila? Huwag magsalita ng kalokohan. Mag-isip ka nga gamit ang utak mo. 2,000 taon na ang nakalipas. Paano kaya, mabuhay hanggang 2025? Oo nga, iyan din ang iniisip ko. Pero parang totoo talaga umarte. Hindi ko rin alam kung saan nakuha. Ni Nazuki ang mga yan. Mga extra. Ang gagaling umarte ng bawat isa. Seryoso pa talaga, mga baliw. Anak kita, hindi mo na kailangang magpasalamat. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Mula pa sa Yuyan, pumunta ka pa rito sa amin. Sa pagkakataong ito, dapat kayong manatili sa amin. Paglibang kayo ng ilang araw. Ang bait-bait naman ni nanay sa akin. Mga tanga ba yang dalawang bata na yan? Talaga namang nagpapanggap pa sa atin. Ang liit pa, marunong nang magpanggap. Paglaki, tiyak na magiging malaking problema. Dalawang musmos. Talagang ginagawa tayong mga unggoy. Hindi ko sila patatawarin. General Tran, gusto kong manatili sa aking ina. Magbalik na kayo at ipagtanggol ang bansa. Magpadala na lang kayo ng liham kung may kailangan. Opo, kamahalan. Reyna, Prinsipe, kami. Palem na po. Palem, General Tran. Anong ibig sabihin nito? Aalis na sila sa pamamagitan ng insensaryo. Isang grupo ng mga hanggal na artista.
Gustong-gusto talagang umarte. Mga baliw nga talaga sila. Gusto kong makita kung paano sila matatapos. Oo nga, nakikita kong seryoso na sila sa pag-arte. Sabi nga tungkol sa isang urn. Kakayanin kaya silang ay laman nito? Oo nga, mauna na ako. Sumunod kayo sa akin isa-isa. Ikaw pala. Hindi ka pa rin nag-iingat maglakad. Konti ang tagumpay, marami ang pagkabigo. Ako. Honey, nasaan ang insensaryo? Hinahanap kahit saan, di makita. Nasa harap na pala. Narito ang insensaryo. Munting supermarket. Napakaganda. Tara na. Nang ahas pang magnakaw sa munting supermarket na ito. Mga nakakainis na magnanakaw. Tuturuan ko kayo ng leksyon. Ang batang ito. Nang ahas kang saktan ako. Bakit ikaw? Thung Long. Oo, ako nga. Bakit? Pamilihan to. Namimili ako. May problema ba? Ang gabi na kaya. Matagal nang sarado ang pamilihan. Array, nakalak ang panlabas na pinto. Palihim kayong pumasok dito. Tapos sasabihin yung hindi kayo magnanakaw. Bastos na bata, bakit hindi ka pa bumabalik sa yuyan? Bakit nandito ka pa rin sa maliit na supermarket na to? Anong pakialam mo? Anong masama kung nasa tabi ako ng nanay ko? Ang sakit, ang sakit, ang sakit. Ang galing mong sumayaw, kamukha mo siya. Ang unggoy sa palasyo ng hari. Kayong mga. Hoy, bata, anong pangalan mo? Kahit na prinsipe ka pa. Sa yuyan ka lang noon. Moderno na ngayon. Bakit nyo kami sinasaktan? Dahil magnanakaw kayo. Ang lakas ng loob nyong saktan ng nanay ko. Yan ang napala mo. Bata. Ikaw lang mag-isa. Nasaan si General Tran? May mahalaga siyang ginagawa. Pinabalik ko na siya. Anong nangyari? Kung ganun. Ikaw lang mag-isa ang pumunta rito. May problema ba? Nang ahas kang tanungin ako kung may problema. Hoy, bata, tingnan mo to. Bugbugin kita. Henga, mag-ingat ka. Hoy bata, nangiinsulto ka ba? Babaliin ko ang mga ngipin mo. Huwag mong pag-usapan ang mga ngipin ko. Masakit ba ang paa mo? Anong ibig mong sabihin, bata? Asawa ko, okay ka lang ba? Tingnan mo, nagpapatawa na naman ang unggoy. Bastos na bata. Bastos na bata, papaluan kita. Takbo. Honey, okay ka lang. Mga batang to. Hindi ko kayo patatawarin. Lalapit ka, subukan mo. Mas mabuti pang huwag ka nang lumapit dito. Humanda ka sa akin, mahuhulog lahat yan. Dalawang batang paslit, kung hindi ko kayo mahuli. Hindi ako apelyido Thung. Asawa ko, huwag kang magalit dahil sa dalawang bata. Unahin muna natin ang trabaho. Tama ka. Nakalimutan ko, halos maloko-loko na ako ng dalawang batang to. Gawin na natin ang dapat gawin. Long, anong balak mo? Siyempre, babawiin ko ang kayamanan namin. Akin itong insensaryo na to. Kailan pa yan naging sayo? Hoy, kaibigan, kung sayo yan. Tanungin mo kaya. Ang sama mo. Hindi ka tao. Ibalik mo na sa akin. Ang laki-laki mo. Nangaagaw ka ng gamit ng bata. Nakakahiya ka, dapat kang mahiya.
Ngayon, isauli nyo na tong insensaryo. Ibalik nyo sa nanay ko. Talagang ang mga bata pa kayo. Gusto nyong gamitin to, para makuha tong insensaryo. Sasabihin ko sa inyo. Pumunta kami rito, dahil dyan. Kayong dalawa, sumuko na kayo. Nasa amin na ito, huwag ka nang magsalita, tara na. Nasa amin na ang insensaryo, bukas tayo. Pupunta sa Kyoto. Para ipalit sa 100 bilyon. Para naman sa inyong dalawa, maghahanap ako ng pagkakataon, at babalik ako para turuan kayo. Nanay. Kinuha ng malaking masamang taong ito ang insensaryo. Paano na ako makakauwi? Tumigil. Anong ginagawa mo? Kung manggahas kayong kunin ang insensaryong ito, tatawag ako ng pulis, para hulihin kayo. Hoy, bata. Siguro baliw ka. Sige, tumawag ka ng pulis. May maniniwala kaya sa'yo. Huwag mong kalimutan, sa loob ng tindahan, may camera pala dito. Ay, oo nga pala, nakalimutan ko yun. May CCTV ang supermarket. Kanina, baka nakuha lahat ng camera. Obvious naman. Obvious naman. Bakit pa kailangang sabihin? Ang tanga naman. Ang dapat nating isipin ngayon ay, paano natin sila lulutasin, mahal? Nasa kamay na natin ang luhoong. Magiging bilyonaryo na tayo, yaman ang lumalabas sa panganib. Ngayon, ang kailangan na lang ay alisin ang 2 batang ito. Pagkatapos, sirain ang camera, para wala ng gulo. Sige. Sige, desidido na ako. Nanay, gusto nila tayong patayin. Anong gagawin natin? Habulin. Huwag kayong tumakbo. Tatabo ka pa. Hoy, bata, ang bilis mong tumakbo, takbo pa. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Anong gusto kong gawin? Siyempre, alisin kayo. May kabayaran ng pagpatay. Gusto nyo ring mamatay. Pagkatapos kong ayusin to, susunugin ko to para itago ang ebidensya. Pagkatapos kong may benta ang insensaryong ito, magiging bilyonaryo ako. Maliit na bagay lang to. Huwag, marami akong maibibigay sa iyong pera. Huwag mo akong patayin. Saan ka kumuha ng ganyang karaming pera? Isa kang sinaunang tao. Paano ka nagkaroon ng modernong pera? Higit pa sa 100 bilyon. 100, 1,000 beses pa. Huwag mo kaming lokohin. Ang insensaryo na ito, maaari mong ibenta sa halagang 100 bilyon. Mayroon pa akong isa pang katulad nito. Bukod pa riyan, marami pa akong ginto, pilak, at alahas. Totoo ba ang sinasabi mo? Mayroon kang isang insensaryo na katulad nito. Siyempre totoo. Kung wala sa kanya yun, parehong-parehong insensaryo, paano siya nakarating dito? Kung ganun. May punto ka. Honey, kung may isa pa tayong ganun, magiging 200 bilyon na yun. Kailangan pa bang sabihin ko yan? Mga gamit mula sa iyo yan. Kahit isang maliit na mangkok, nagiging antigo na, kahit sa modernong panahon. Huwag na nating pag-usapan yan. Pati ginto, pilak, at alahas. Asawa ko, nagsasabi ba siya ng totoo? Ang mga sinaunang tao ay sumulat ng isang liham, gumuhit ng isang larawan, sa modernong auction, maaari ring may benta ng daan-daang milyon. Ang sinabi niya, ay hindi rin mali. Kaharap nitong altar, ito ang silid ko. Nasa loob nito ang ginto, pilak, at alahas, at napakaraming likha ng mga sikat na pintor. Kung palalayain ninyo kami, ibibigay ko sa inyo ang lahat ng iyon.
Doon mismo, kaharap ng altar na yan. Talaga bang silid mo yan? Tama, mapapatunayan ko yan. Pakawalan mo muna kami. Kukunin ko agad para sa'yo. Yung mga ginto, pilak, at alahas na yon. Anong sabi mo? Ang sabi ko. Hindi. May mga kamay at paa ako. Kaya kung kunin yun ng mag-isa. Mahal, anong ibig mong sabihin dyan? Mga bagay mula sa bansang Yuyan. Paano mo kukunin yun? Ang tanga mo naman talagang babae. Kaya yan ang dalawang batang to. Maglakbay papuntang Yuyan. Hindi ba ako pwede? Tama, bakit hindi ko naisip yun dati? Dahil ilang beses ko nang sinabi. Ang tanga mo. Asawa ko, doon tayo dumaan. Ilipat mo rito ang kayamanan. Go. Ako na lang ang pupunta. Dito ka na lang sa kanila. Bantayan mo sila. Pagkaalis ko, ililipat ko na ang kayamanan. Tapos dalhin mo sa mansyon natin. Nakuha mo. Narinig ko ng malinaw. Ikaw naman, munting prinsipe. Pinapayuhan kitang huwag magsinungaling. Kinikilala ko kayo, at ang mga tauhan mo, mayroon kayong kaunting galing. Pero kung naiisip nilang iligtas ka, ang mga gwardya ng Tang, may armas ang lahat. Kung pupunta sila rito, kamatayan lang ang aabutin nila. Hindi ko alam, mahal na prinsipe. Kamusta na kaya siya doon? Tungkol sa armas na M416. Ano yon? Kayamanan ko, narito na ako sa inyo. Mga kayamanan, narito na ako para sa inyo. Hindi nagsisinungaling ang dalawang kunwang ito. May isa ring katulad nito dito. Dumaan ako rito kanina. Thung Long. Ang tapang mo, nang ahas kang pumasok sa palasyo ng prinsipe. General Tran Kiem, bakit ka narito? Ito ang bulwagan ng pagpupulong ng prinsipe. Nasa langit na ang prinsipe. Narito ako para pangasiwaan ng mga gawain. Kung wala ako rito, saan ako dapat naroroon? Pus na, hindi ito pribadong silid, kundi ang bulwagan ng pagpupulong ng prinsipe. Nalinlang ako ng dalawang batang yun. Mga kuya, naligaw po ako ng daan. Thung Long. Gumagalaw ka pa rin. Papatayin kita. General Tran, katatapos ko lang sabihin. Naligaw po ako ng daan. Ano ba talaga ang gusto mo? Ang mga ginawa mo, hindi ko mapapatawad. Sa paraiso, hindi kita kayang patayin. Dahil natatakot akong magdulot ng gulo sa Reyna. Pero ngayon, napunta ka na sa Yuyan. Ibig sabihin, ikinulong mo na ang sarili mo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Hulihin ang halimaw na yan. Ipasok sa kulungan. Lilitisin pagkatapos ng taglagas. Hoy, anong sinasabi mo? Lilitisin pagkatapos ng taglagas. TRN Kiem, sinasabi ko sa iyo. Ang pagpatay ay malaking kasalanan. Hindi ninyo yan maaaring gawin. Thung Long. Dapat mong maintindihan. Ito ang lupain ng Yuyan. Hindi ito ang paraisong iyon. Ako ito ay General ng Yuyan. Hahatulan ng isang dayuhan na tulad mo. Walang sino man ang mangangahas na magsalita. Talaga bang gusto mo akong patayin? Talaga, kung gayon, maghintay ka lang. Dito na kayo at hintayin ninyo ito. Kunin ninyo ang bangkay ng batang prinsipe. Teka. Anong ibig mong sabihin? Napakasimple. Ang inyong munting prinsipe, nasa kontrol ko na. Kalahating oras lang, pag hindi nakabalik sa Medarno, papatayin siya ng mga tauhan ko. Totoo ba yan? Siyempre totoo, hindi lang yan.
Kontrolado na rin ng mga tauhan ko si Xiao Xiao. Payo ko lang, kung gusto mong mabuhay sila, maging magalang ka sa akin. Hayop ka. Dambong, dukutin ng prinsipe. At ang reyna, mga general, sundin na. Mga general, sundin niyo ako. Sa makabagong panahon, iligtas ang prinsipe at reyna. Opo. Sige, sige, pinapayuhan ko kayo. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras. Anong ibig mong sabihin? Aaminin ko na, medyo mayroon kayong kasanayan sa pakikipaglaban. Pero ang mga tauhan ko, bawat isa ay may baril. Kung pupunta kayo doon, kamatayan lang ang naghihintay. Ano, may mga baril kayo? Yun ba yung gatling? Baril? Oo. Hindi maganda to, malakas ang baril. Kung nandito yan, sugod, mga sundalo. Hindi rin natin yan matatalo. Anong gagawin natin, General Tran? Ang prinsipe at si Xiao Xiao. Nasa akin silang lahat, nasa bahay ko sila. Ang buhay nila, ay nasa isang desisyon mo nila, ay nasa isang desisyon mo lang. Ako, pinapayuhan pa rin kitang pag-isipan mong mabuti. Thung Long. Halika, halika. Umupo ka. Magkakaibigan naman tayong lahat. Pag-usapan ng malinaw, huwag magpadalos-dalos. Magkakaibigan. May narinig akong nagsabi na, papatayin mo ba ako pagkatapos ng taglagas? Ay, Long, nagbibiro lang ako. Paano kita papatayin pagkatapos ng taglagas? Nagbibiro lang ako. Sa tingin mo ba, tanga ako? Sinong maniniwala na biro yon? Ikaw. Magtimpla ka ng tsaa para kay Long. Opo. Narito na, Long. Uminom ka ng tsaa. Ayos na rin yan. General Tran. Medyo masakit ang balikat ko ngayon. Andito na ako. Masakit pa rin, ah. Sa kaliwa lang ba? Magbigay ka pa ng lakas. Hindi ka pa ba kumakain? Mr. Long, nakainom ka na rin ng tsaa na to. Minasahe na rin kita. Kung ganun, kailan mo palalayain ang prinsipe? Napakasimple. Kailangan lang ng ginto, pilak, at alahas. Ihanda nyo rin ang mga lumang pinta at sulat. Uuwi na ako. Siyempre, pakakawalan na nila ako. Sige, ngayon tayo. Maghanap na. Naintindihan nyo ba? Sige na, magtrabaho ka na. Opo. Umalis na ang asawa ko. 20 minuto na sa iyo yan. Bakit kaya hindi pa bumabalik? Hayaan na. Susundin ko na lang ang sinabi ng asawa ko. Aalagaan ko itong 2 bata, tungkol sa mansyon ng mga tang. Hindi na kailangang maghintay, hindi na babalik ang asawa mo. Anong ibig mong sabihin? Napahamak ba ang asawa ko? Hindi naman napahamak. Pero, magandang dilag noong unang panahon. Ang dami. Ang babait pa, ang puputi ng balat. Baka nabighani na siya at ayaw nang umalis. Ayaw nang bumalik. Oo nga, ang asawa mo, makabago. May alam sa kaalaman, may alam sa teknolohiya. Doon pa sa sinauna, siguradong magugustuhan niya ang magagandang babae. Hindi na siya babalik. Dapat humanap ka na ng ibang mapapangasawa. Mga walang kwenta ang sinasabi ninyo. Nainsulto ng asawa ko si General Tran. Paano siya makakabalik doon? Ang bansang Yuyan ay isang sinaunang bansa. Isang bansa, katulad ng bansa natin. Mayroon pang 12 ng bansa.
Malaya nang makakapunta ang asawa mo sa iba't ibang bansa. Madali pa siyang maging pinuno. Siguradong hindi na siya gustong bumalik para harapin ang kanyang matabang asawa araw-araw. Tama. Kulang kami doon sa mga taong may talento. Nasaan ang asawa mo? Siguradong magaling yan. Nakakainis. Tong si Tanglong na to. Bakit hindi niya ako isinama? Gusto palang magdagdag ng asawa doon. Ang aso may 4 na paa kaya mabilis tumakbo. Ganon din ang mga lalaki. Ang bilis din tumakbo. Kapag yumaman na siya, hihiwalayan ka niya. Ang sama ng ugali. Gusto niya akong iwan. Huwag kang managinip. Anong gagawin mo? Pupunta sa iyo yan. Hanapin ninyo ang pangalan ng traidor na yun. Sino bang sumisigaw sa akin? Ginoong Long, ang lahat ng ginto at pilak ng palasyong ito. Dala ko na rito. Sana tuparin mo ang pangako mo. Pagbalik mo sa Maderno, pakawalan mo ang panganay na prinsipe, at ang batang reyna. Ang daming ginto at alahas, mga antigo, sulat, mga pinta. Siguradong mabibenta to ng bilyon-bilyon pag-uwi. Mayaman na ako. Teka muna. Huwag kang mag-alala, pagbalik ko. Siguradong palalayain ko ang prinsipe at si Xiao Xiao. Salamat, gusto mong palayain ko yung 2 babae. Manigas ka. Pagbalik ko sa mansyon ng mga tang, papatayin ko agad sila, alisin ang salot. Prinsipe, Reyna. Sabi ko sa iyo, bantayan mo ang 2 bata. Hayop ka, ginakap mo raw ang mga babae noong unang panahon. Pumunta ako rito para bugbugin ka. Sinong babae ang niyakap ko? Ano ba yung pinagsasabi mo? Xiao Xiao, sabi nila, nagpakasal ka raw sa sinaunang panahon. At hindi mo na ako kailangan. Traidor ka, nang ahas ka pang saktan ako. Anong pinagsasabi mong pakikipagkasal sa babaeng sinauna? Gamitin mo nga ang utak mo. Niloloko ka na nila. Sa pagkakaroon ng asawang bobo na katulad mo, gusto kitang patayin. Kayong 2 nakakainis na bata. Nang ahas kayong lokohin ako, bugbugin ko kayo. Huwag kayong gumalaw. Ipasok ang 2 yan sa piitan. Xiao Xiao. Ako ang iyong tiyo. Magmakaawa ka agad sa prinsipe. Sabihin mo kay General Chen na patawarin ako. Tama, Xiao Xiao. Ako ang iyong tiyahin, di ba? Lahat tayo ay magkakamag-anak. Pwede ka bang para sa iyong ama? Iligtas mo kami. Sinaktan ninyo ang tatay ko. Gusto nyo pa akong patayin. Noong mga panahong iyon, inisip nyo ba na magkamag-anak tayo? Wala lang kayong 2 walang kwentang tao. Ang resulta ngayon ay, kayo ang gumawa ng gulo ninyo. Walang dapat sisihin. Xiao Xiao, tulungan mo ako. Dalhin nyo na yan. Xiao Xiao, huwag. Prinsipe, Reyna. Buti na lang at nakabalik na kayo. Nag-alala ako ng sobra. Maraming salamat, General Tran. Tama, kumusta ang sitwasyon kamakailan? Umuunlad ang hukbo. Hinihintay na lang ang pagbabalik ng prinsipe, para lipulin ang mga traidor sa bayan. Sige, aalis tayo ng maaga bukas. Opo, anak. Mauna na ako sa supermarket. Kukunin ko ang mga armas ninyo. Salamat, inay. Nagpagod pa kayo.
Nagbitiw na sa tungkulin ng emperador. Sa tungkulin ng emperador. Pinugutan ng ulo si Prinsesa Zhang. Kayo na po ang bagong emperador ng bansa. Unti-unti nang bumabalik sa ayos ang bansa. Payapa na ang mga tao at masaya sa kanilang pamumuhay. Binabati ko po kayo, mahal na emperador. Inay, huwag mo akong tawaging kamahalin. Anak mo pa rin ako. Lahat ng ito'y dahil sa tulong mo, inay. Tama, anak ko. Ano ang plano mo ngayon? Ang susunod kong plano ay maging ganap na lalaki. Pagkatapos, kukunin kita para pamunuan ang bansa.